Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kaniyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kaniyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kaniya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto at sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga tungkol sa mga tusong katiwala. Nais ng mga katiwalang ito
na sa kanila mapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya't noong dumating ang panahon ng pitasan, sinunggaban ng mga katiwala ang mga aliping pinadala ng may-ari. Kung babalikan natin, ano yung nangyari? Binugbog nila yung isa, pinatay ang ikalawa, at binato ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang mga ginawa ng kaniyang kasama. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kaniyang anak na lalaki. At ganun din ang kanilang ginawa. Pinagtangkaan ito, binugbog, at pinatay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, paano po natin pinahahalagahan ang mga bagay, ang mga galing, talento, at yaman na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Kinikilala ba natin ang mga ito bilang mga grasya at pagpapalang kaloob at nagmula sa Diyos? O baka naman binabaliwala natin ang mga ito at hindi binibigyan ng tamang pagpapahalaga? Alam po ninyo, ang bawat isa sa atin pinagkalooban ng iba't ibang talento at kakayahan. Ang nakalulungkot po, kadalasan hindi natin ito pinalalago. Dahil sa takot, madalas na wala tayong ginagawa sa ating mga kakayahan at hindi natin napapansin ang mga talento na mayroon tayo na ipinagkaloob sa atin. Ang mas nakalulungkot pa, kadalasan hinahanap natin sa iba ang mga bagay na wala tayo. Ngunit ang mga bagay na mayroon tayo, kadalasan kinakalimutan natin at hindi natin binibigyan ng tamang pansin. Kadalasan, pinangungunahan tayo ng takot at pangamba. Kagaya na lamang ng nangyari sa Ebanghelyo, may mga kasama at taong inatasan ang may-ari ng ubasan upang ito'y kanilang pangalagaan at upang maging katiwala sa masaganang ani. Subalit sa halip na protektahan, ay pinagsamantalahan nila ang kabaitan ng may-ari ng ubasan. Kaya naman, ang talinhagang ito ay sumasalamin sa pag-uusig at pagpatay na ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propeta at sugo na ipinadala ng Diyos. Tungkol din ito sa anak ng may-ari ng ubasan at sinasagisag nito ang magaganap kay Jesus Nazareno. Siya ay ipapapatay, ipagkakanulo ng mga pinuno ng Hudyo. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo sa linggong ito ng ating Ebanghelyo na tignang muli ang ating mga sarili. Dumating na ba sa puntong dahil sa pagnanais nating maangkin ang maraming bagay, ay nagiging ganid na tayo sa ating sarili at sa mundo? Huwag po nating kakalimutan. Una, magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa mga biyaya at talentong ibinigay at ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga, ipinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, Diyos mismo nagtitiwala
na makakayanan natin. Kaya nga ang tawag sa atin ay katiwala, dahil tayo ay pinagtiwalaan. Sayang naman ang tiwalang ibinibigay sa atin ng Diyos kung hindi tayo marunong kumilos at magpalago. At huwag tayong matatakot, huwag nating kakalimutan ang binanggit sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ito yung sinabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ano po ang panalangin may pasasalamat? Walang iba kung hindi ang banal na Eucharistia, ang pinakamataas na antas ng ating panalangin, ng ating pasasalamat at ng ating pagsamba sa Diyos. At dinugtong pa niya ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip, at yan ay sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong pinagkalooban tayo ng Diyos ng iba yung lakas at kagalingan. Marami po tayong pwedeng maabot at malayo ang pwede nating marating kung gagamitin natin ng tama at husto ang ating mga kakayahan at talento. Muli, huwag tayong matatakot. Hindi tayo nag-iisa. Kasama lagi natin si Jesus Nazareno. Maliwanag din po na hindi nais ng Diyos na tayo ay mandaya. Ang anumang paglulustay, ang anumang pang-iisa, at anumang uri ng pang-aabuso ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para mamunga, hindi upang manlinlang ng ating kapwa. Uulitin ko po, sapagkat napakahalaga nito, tayong lahat nilikha ng Diyos para mamunga, hindi upang manlamang at manlinlang ng ating kapwa. Kaya nga bilang mga katiwala ng kanyang mga biyaya at mga nilikha, magandang itanong, paano tayo mapagkakatiwalaan kung tayo mismo hindi nagtitiwala sa ating sarili at sa Diyos? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi nating tatandaan ang bawat isa binigyan ng Diyos ng talento, kakayahan at kaloob. Bawat isa may pananagutan na gamitin ang mga ito para sa higit na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi po mahalaga kung ang regalo o kaloob na ibinigay sa atin ay malaki o maliit, kakaunti man o marami. Ang pinakamahalaga, tayo ay inaanyayahan sa araw-araw na maging mabuting katiwala ng ating Panginoon. Kaya naman, pagsumikapan nating mabuti at matapat sa lahat ng oras at pagkakataon. Meron pong isang sikat na kasabihan, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Pero nais ko po itong dagdagan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ay laging umaasa at nagtitiwala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.